So James chapter 1, 2 to 8, the title of this message po, Ask God for Wisdom. What is wisdom? Ito ho, bago natin pasukin, alamin muna natin bakit pa tayo kailangan mag-aral ng wisdom. Ang wisdom ho ay may dalawang uri, godly wisdom at saka worldly wisdom. Tandaan nyo ho, kahit hindi magsimba ang tao, may talino. Kahit hindi pumunta ng simbahan, hindi mag-aral ng Biblia, hindi niya makilala ang Diyos, mayroon siyang dunong, mayroon siyang wisdom, mayroon siyang knowledge. Pero ho, kailangan natin i-identify kung anong klase ng wisdom mayroon ng isang tao para ho masabi natin, nandito lang naman yan sa dalawa, hindi na ho tayo lalabas dahil dalawa lang naman ang wisdom. It's either godly wisdom or worldly wisdom. Okay, ano ho ang pagkakaiba niyan? Tingnan nyo ang unang pagkakaiba niyan. Ang godly wisdom daw ho, godly wisdom is of course from God and honors God. Ang tunay, ang maka-Diyos na karunungan ay galing sa Diyos at pinupuri nito ang Diyos. Kapatid, may wisdom ka pala. Kasi sa araw na to, yung lumalabas sa bibig mo, papuri sa Diyos, then yung wisdom na meron ka ngayon, godly wisdom ang tawag dyan. Okay, pangalawa, godly wisdom starts with the fear of God and results in a holy life. Yan ho ang pinakauna mapupuna mo sa wisdom na meron ka ngayon, ay yung nagkaroon ka ng karunungan dahil nagkaroon ka ng banal na takot sa Diyos, at yung banal na takot sa Diyos na yan, magkukos yan sa'yo para mamuhay na may kabanalan. Godly wisdom enable us to prepare ourselves for eternity. Ang tunay yung nakarunungan galing sa Diyos, tutulungan, tuturuan, at aakayin ka nito patungo sa buhay na walang hanggan. Yun ang godly wisdom. Anong klaseng wisdom ang mayroon ka ngayon? Pastor, yung wisdom na meron ako ngayon, inilalapit ako nito sa Diyos, pinapupurihan ko ang Diyos, nagiging maayos ang pamumuhay ko. Pastor, yung wisdom na meron ako ngayon, iniiwas ako sa mga bagay na hindi maganda sa harapan niya. Ang tawag dyan, maka-Diyos na karunungan. Amen po ba? Pag-amen ba tayo dyan? Sabi dito, with godly wisdom, we trade earthly values for biblical values. Pinagpapalit natin ho ang mga bagay na mahalaga sa mundong ito doon sa mga bagay na espiritual na sinabi ng Biblia. Yun ang godly wisdom. Diba? Para ngayong araw na to, pwede kang marami ngayon ng trabaho, maganda ang opportunity ngayon, pero hindi wisdom to eh. Kasi ang tunay na wisdom, uunahin mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng wisdom. Ang pagpunta sa simbahan, ang paglaan ng Sunday para sa Diyos ay karunungan. Amen. Karunungan ang maglaan ka ng panahon para sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay at lakas. Ang tawag godly wisdom. Okay? Then sabi dito ho, having godly wisdom means we strive to see life from God's perspective and act accordingly. Tinuturuan tayo nito ho ng pananaw ng naaayon sa pananaw ng Diyos. Tama? Ang hirap kaya mamuhay. Alam nyo po, sa totoo lang, sa mundong ito, mahirap mamuhay ng tama, lalo kung ang mga kasama mo mali ang ginagawa. Pero ang wisdom ng Diyos, pag hiniling mo siya, Lord, tulungan mo po ako. Having godly wisdom, dito ho, nagsusumikap tayo ho na makita ang pananaw ng Diyos para ho makagawa tayo ng tama. Worldly wisdom. Okay, so yung comparison natin ho, worldly wisdom, sabi dito, with worldly wisdom, we may become educated. Sa worldly wisdom, pwede ka matalino, pwede ka nag-aral ng mabuti. Yes, sa worldly yun eh. Pwede may mga tao ka, kilala mo, nakapag-aral sila, pero ang sasama ng asal, kasi meron silang worldly wisdom, wala silang godly wisdom. Nagigets na po ba? Bakit kaya, pastor, mga edukadong mga tao, pero ang sasama ng ugali, mga worldly wisdom meron sila. Kasi kung may godly wisdom sila, meron na, hindi ho masama ho na magkaroon ng worldly wisdom, hindi ho masama yun. Ang problema, pag worldly wisdom lang, panlupa lang ho ang karunungan na yun, wala ho yung eternity. Okay? Sabi dito ho, street smart and have common sense that enable us to play the world's game successfully. Kailangan ng karunungan sa sanlibutan para ho mamuhay tayong matagumpay sa sanlibutan. O halimbawa, traffic light, wala kang karunungan sa traffic light, nakapula na, tatawid ka, hindi ho pwede. Binigyan tayo ng Diyos ng worldly wisdom para mamuhay na maayos din sa sanlibutan. Kaya lang, may mas mataas doon. Yun yung tinatawag na godly wisdom. Then finally ho, worldly wisdom, on the other hand, is not concerned with honoring God, but with pleasing oneself. Ito ho yung self-centeredness. Pag ang isang tao ho ay may worldly wisdom, ang focus lang ho niya, maparangalan niya yung sarili niya, at wala siyang pakialam sa Diyos niya. Kapatid, sa oras na ito ho, hindi dito ho pinag-uusapan yung inaral, anong level ka, anong elementary lang, wala akong problema yon. Ang pinag-uusapan ngayon dito, may takot ka ba sa Diyos? Yun ang mahalaga.
Kasi sa pagkatakot sa Diyos, nandun ang pinakamagandang karunungan, ang tawag natin dyan, godly wisdom. Okay, i-differentiate natin. Difference between knowledge and wisdom. May pagkakaiba ho ba ang kaalaman sa karunungan? Tingnan lang natin, baka ho wala. Tingnan din natin, baka ho may konting pagkakaiba, pero ho pareho itong maganda. Wala ho ditong negative. Knowledge is sabi dito ho, knowledge is the accumulation of information, while wisdom is the ability to use that information in a practical way. Ito na. Ang knowledge o ang kaalaman ay naglilikom ng mga impormasyon para ang kaalaman, naglilikom siya ng impormasyon, yun lang ang kanyang trabaho. Pero ho, ang karunungan, yung naipon na impormasyon, ia-apply niya sa practical na paraan. May pagkakaiba? Meron. Yung isa ho, taga-isip lang, taga-imbak lang ho ng magagandang bagay, pero yung wisdom, taga-labas ng magagandang mga bagay. Ito pa isa. Knowledge provides us with information, facts, and skills, while wisdom involves the application of that knowledge with insight and good judgment. Yun ang pinakamahalaga. Ang sa madaling sabi, yung knowledge at saka wisdom, ang pagkakaiba lang nila pagdating sa application. Ask God for wisdom. How to ask God for wisdom? Pasok na tayo sa mensahe natin. 3 points. How to ask God for wisdom. Mabalikan natin yung Bible verse natin. Number 1, ask Him personally. Sabi ng Bible, kung gusto mo talaga magkaroon ng karunungan, Lord, gusto ko magkaroon ng karunungan, mga kapatid, araw-araw nyo itong ipag-pray. Huwag lagi kayong mag-pray, Lord, gusto ko ng bahay, gusto ko ng lupa, gusto ko, Panginoon, ng magagandang mga bagay. Kapatid, bago yung mga bagay na yun, unahin mong humingi sa Lord, Panginoon, pahingi ng karunungan. Dahil kapag mayroon ka ng karunungan, at halimbawa mo pala, wala kang karunungan, dumating sa iyo magagandang bagay, baka hindi mo ma-enjoy yung bagay na yon kasi hindi mo alam gamitin. Nag-pray ka ngayon, Lord, gusto ko ng cellphone. Paano ka? Binigyan ka ng cellphone, tapos hindi mo alam gamitin. Parang ang cellphone, naging remote lang sa'yo. Kapatid, ask God for wisdom. Amen? Ask Him personally. Para magkaroon ka ng wisdom, kailangan personal kang hihingi sa Panginoon. Ano sabi ho ng verse 8:8? If any of you lacks wisdom, let him ask God. Okay, kung sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. Sino may kulang ng karunungan? Tayo. Ako. Ngayon, hindi ko pwede kayong ihingi sa Diyos. Although, mayroon yung impact, pero mas may impact kung ikaw mismo ang hihingi sa Diyos personally, kasi magkakaiba tayo ng problemang kinakaharap. Tama? Amen po ba? Kapatid, pag wala kang karunungan maghapon, para kang talagang hindi mo parang ang hirap mag-survive. If any of you lacks wisdom, let him ask God. Katulad ni Solomon. Si Solomon na may pinakamagandang verse sa Bible na nagsasabi nito, example natin, siya kasi personally, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Nakasulat yan sa 2 Chronicles 1:1-13. Si Solomon, humingi siya ng karunungan sa Panginoon. Anong problema ni Solomon? Magkakaiba ang problema. Hindi pwedeng itapat ko yung problema ko kay Solomon. Kaya si Solomon, personal niya, nilapit sa Panginoon ang problema niya. Ang problema ni Solomon, wala siyang kakayanang mamuno ng isang kaharian. Bata pa kasi siya at napakalaki ng kaharian na pamumunuan niya. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan kung paano i-manage ang kaharian. Bigyan mo ako ng karunungan kung paano, Panginoon, i-manage sa napakaraming tao. Then sabi ng Panginoon, dahil humingi ka ng karunungan, bibigyan kita. Amen po ba? Amen. Anong karunungan ang hinihingi mo ngayon sa Panginoon? Tandaan nyo, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng karunungan kagaya ng karunungan ng sanglibutan. Pastor, meron kang quiz. Magpipray ako kay Lord ng karunungan. Tapos biglang ang parang ini-impart sa'yo, kumopya ka na lang. Karunungan din ba yun? Karunungan din. Kaya lang worldly wisdom. Tama? At hindi yun maganda. Wala naman nakakakita eh. Alam nyo ba sa ngayon, sa panahon natin ngayon, may cellphone ka lang, sa school ho, lagi ho may mga wifi na dyan. Ang may magaganda mga school, may mga wifi. Sa isang sulong lang na hindi kita abot ng teacher, pwede ka mag-google. At isang click mo lang, nandun na yung sagot. Wisdom? Possible. Kaya lang hindi siya magandang wisdom. Katusuhan na rin yun. Kaya nga, ang minsan, ang sabi, maganda ba may wisdom talaga? Ang wisdom, pag ginamit mo sa tama, maganda. Pero pwede rin ba magamit sa mali? Pwede. Dahil maraming mga scammer, ganito rin yung ginagamit ng mga yun. Okay?
Si King Solomon ho, nag-pray siya sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Then sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng karunungan. At ang sabi ng Panginoon, itong ibibigay ko sa iyong karunungan, wala itong kapantay. Sa'yo, sa panahon mo, at sa susunod na panahon, wala na. Kaya ngayon yun, sayang hindi na-preserve yung utak ni Solomon. At pag si Solomon ho, pag noong time na yun, pupunta ho ang mga reyna sa ibang bansa, mga hari sa ibang bansa. Ang pupuntahan lang nila ay para marinig nila yung karunungan ni Solomon. Kaya ho, ang isang tao marunong yumayaman. Maniwala kayo, ang taong marunong yumayaman. Kung hindi man siya yumaman, ang mga taong marunong nilalapitan siya ng mga tao para pakinggan, para humingi ng payo. Di ba ang ganda sa simbahan natin someday kung mayroon ditong erase ang Panginoon na matalino, marunong, at yung godly wisdom na meron siya, na kaya niyang tulungan yung mga taong nandun na, luhaan na, bigatan na, at talagang wala nang pag-asa, pag lumapit sa kanya, nagkakaroon ng sense ang buhay. Ang tawag natin dyan ho ay wisdom. Okay, meron pa ho tayong dalawang example, si Joseph at si Daniel, pareho ho sila. Daniel, si Joseph at si Daniel sa Bible, pareho sila ng binigay ng Diyos na karunungan. Ano yon? Mag-interpret ng panaginip. Sabi ni Joseph sa Pero, mahal na Pero, ang totoo niyan, hindi ako talaga ang maalam mag-interpret. Ang totoo, ang maalam mag-interpret ng panaginip, ay yung nagbigay din ng panaginip, yung Diyos ko, si Yahweh. Ganon din ang sabi ni Daniel. Sabi ni Daniel, mahal na Haring Nebuchadnezzar, hindi naman ako eh. Ang totoo, ang nagbibigay ng interpretasyon, yung Diyos ko. Kasi sabi ni Daniel, teka lang ha, pupugutan na lahat ng mga propeta, salamangkero, lahat ho ng mga, yung nagpa-practice ng time na yun ng panghuhula, sabi ni Daniel, teka lang po, pagbigyan niyo ako ng ilang araw, kasi kakausapin ko ang Diyos, hihingi ako ng wisdom, kung paano ko i-interpret yung panaginip nyo. Sabi nung Nebuchadnezzar, sige, pag hindi mo na-interpret ang panaginip ko, patay kayong lahat. Ang problema sa hari, hindi niya sasabihin yung panaginip niya. Yun ang pinaka. Tama? Kung magpapahula ka, di ba dapat, pag nagpahula ka, dapat ang unang mong tanong sa nanghula, hulaan mo, ipapahula ko. Kaya namang hulaan, ipapahula mo? Hindi siya galing sa Diyos. Kasi yung galing sa Diyos, kahit hindi mo pa sinasabi, sasabihin niya sa'yo. Yun si Daniel. Ask him personally. Kung gusto mo na magkaroon ng karunungan, pakiusap. Gawin mo yung pinakaunang sinabi sa Bible. Sabi sa Santiago, kung sino man ang kulang sa karunungan, humingi sa Diyos, personally. Okay, pangalawa. Bibilisan ko kasi ang haba na ng oras ko. Pangalawa, ask him with faith. Eto. Ngayon, personal ka nang lumapit sa Panginoon. Lord, daladala ko ang sarili ko. Eto ka, Panginoon, personal kong hinihiling sa'yo. Bigyan mo ako ng karunungan. Kapatid, hindi yun ang inaantay lang ng Panginoon. Yung sasabihin mo sa Kanya na pahingi ng karunungan, andyan na agad. May tinitingnan si Lord sa puso. Ano yun? Pananampalataya. The moment na humingi ka sa Panginoon, hindi kailangan ng malakas na boses, hindi kailangan ng mahinang boses, kailangan ng Panginoon pag humihingi ka sa Kanya, may pananampalataya. Okay, paano natin i-define yan? Sabi dito ho sa verse 6a, but let him ask in faith. Sabi ni Santiago, kung hihingi ka ng karunungan sa Panginoon, humingi ka na may pananampalataya. Ito ho ang definition ng faith. Mga Hebreo chapter 11 verse 1, sabi dito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. May inaasahan ka sa Panginoon. Kaya ka lumapit sa Panginoon, pupunta ka sa Diyos at sasabihin mo, Lord, humingi ako ng karunungan. Yung paglapit ko pa sa Diyos, ay may pananampalataya? Tingin ko meron. Kasi bakit isipin mo ha? Sa simbahan natin, balikan ko lang, hindi natin kita ang Diyos, pero grabe tayo humiling sa Diyos, grabe tayo mag-pray sa Diyos, kasi may pananampalataya. Kaya lang, ang pananampalataya ay hindi lang basta nagtitiwala. Kailangan tiyak. Ang sabi ho, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Lord, naniniwala ako, itong prayer ko ngayon, naniwala ako, una, nakarating to sa'yo. Pangalawa, tutugunin mo ito. Lalo't kung ang prayer mo ay kalooban niya. May mga tao ho, sa totoo lang, kung alam mo sa sarili mong kalooban ng Diyos ang prayer mo, alam mo sa sarili mong biblical ang prayer mo, kapatid, huwag mong tigilan, kasi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi mababago yun. Pero kung ang pinagpipray natin ay isang bagay na pinipilit lang natin, pero hindi na gusto yun ng Diyos at hindi siya biblical, malamang sa malamang, kahit anong pag-uumiyak natin, wala hong katugunan yun. Okay? Kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Nag-pray si Solomon sa Diyos,
Isa si Solomon sa sinasabi dyan. Nag-pray si Solomon ng karunungan, naniwala siya sa Diyos na bibigyan siya in return. Si Abraham nag-pray sa Panginoon, si David, lahat sila ho nag-pray. May pananampalataya, kaya ho tinugon ng Diyos ang kanilang panalangin. Ano ngayon ang panalangin mo? Kapatid, siguraduhin mo na sa panalangin mo may pananampalataya. Dahil kung wala yung pananampalataya, nonsense. Nonsense ang prayer. Then sabi niya sa 6, hindi maaaring galutan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kapatid, kung hinahanap mo ang Diyos, hindi pwedeng hindi mo siya masumpungan. Masusumpungan mo ang Diyos, mararanasan mo ang Diyos, at ito ang pinaka-good news. Pag nahanap mo ang Diyos, nasumpungan mo ang Diyos, bibigyan ka niya ng gantimpala. It's either dito sa lupa mo maranasan, at syempre ho, iba pa rin yung eternal na pangako ng Panginoon. Last, pangatlo. How to ask God for wisdom? Number 1, sabi doon, how to ask God for wisdom? Ask Him personally. Pangalawa ho, ask Him with faith. And lastly, sabi dito ho, ask Him with no doubt and double-minded heart. Okay, dito na tayo magtatapos. Dito sa double-minded heart, kanina sa binasa nating text, may nabasa tayo doon, pero titingnan natin sa Tagalog kung ano yung terminology niyan. Okay, balikan ko lang. Sige po, yung nagno-note. Ask Him with no doubt and double-minded heart. Ang totoo ho, magkasama yan kasi biyan ng 6. Okay, sabi dito ho, with no doubting, for no one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man. Okay, unstable in all his ways. Basahin na lang natin sa Tagalog kasi meron palang Tagalog. Ayan. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon na itinataboy ng hangin kahit saan. Imagine niyo kung tayo po yan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais. So, sabi dito ho, ang double-minded person o yung tao ho may double-minded heart ay yan yung mga tao na dalawa ang Diyos. Ang lalim pala ng salitang double-minded person. Ang double-minded person ho, may tiwala sa Diyos. Ngayon, pag hindi kumilos ang Diyos sa kanyang buhay, may pagkakatiwalaan ho, magtitiwala sa ibang bagay. Kaya hindi maganda ho ang ugali niya. Okay? A double-minded heart, sabi dito, is like a wave. Yung mga taong pabago-bago ang isip ay katulad ng alon na walang direksyon. Nakakita ka na ba ng dagat? May alon, pabalik-balik lang yon, at yung bagay na yon ay walang katapusan. Wala siyang natamo. Pangalawa, sabi dyan ho, unstable, hindi siya matatag. Ngayon, imaginein mo sino ka ba? Tayong lahat ay nandito ngayon bilang isang representative ng isang anak ng Diyos na nagpipray sa Diyos. Ang tanong, anong uri ka ng mananampalataya? Anong uri ka ng tao na humihingi sa Diyos? Ikaw ba ay katulad ng alon? O katulad ka ng isang taong hindi matatag? Tandaan nyo, yung wave at saka yung stable na tao, sabi ng Bible, wala siyang matatanggap. Yung taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talaga ang ibig, hindi siya makakatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Paalala, dapat tayong maging marunong upang hindi tayo madaya at madaig ng ating damdamin. Mas magandang puno ito kaysa ito. Alam niyo po ba magkalaban to? Malimit magkalaban ng utang at puso. Sabi sa isang tawag dito, sa isang debate, alin ba dapat talagang pinupuno? Alin ba ang mahalaga? Yung mind o yung puso? Sa tingin nyo, alin ang dapat magpasya? Yung puso o yung utak? Sorry. Sa tingin nyo, ano ang dapat mong pinapairal ng isang tao? Mas manaig yung utak o mas manaig yung puso? Sasagutin natin biblically. Okay? Ito ang sagot. Okay? Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay magdaraya. Kaya wag na wag niyo yung papairalin. Magdaraya ang puso. Hindi siya stable. Ang puso, pag napasaya ka nito, magbabago siya ng mood. Si Jeremiah, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama, sinong makakalam? Punuin natin ito para hindi tayo madaya nito. Kasi kung ito ang puno, at ito hindi, madadaya ka. Ask God for wisdom. Lord, punong-puno na po ito. Tulungan mo ako magkaroon naman ito. Kasi pag hindi ito puno, at ito ang puno, sabog ka.
madadaya ka ng iyong emosyon. Tama? Sa simbahan natin, no, sisikapin ng pastor na mas mapuno to kaysa dito. Pero pareho dapat may laman. Hindi ko sinasabing dapat walang laman to. Ito pa rin ang gagamitin natin sa pagmamahal sa tao, pero ito dapat ang nagpapasya. Kasi mandaraya ang puso. Ano, ang puso ay magdaraya, deceitful. Sabi na translation, deceitful ang puso. Kaya nga sa isang parte ng ating buhay, mayroon niyang magdaraya, dala-dala natin. Ang pinakamasalanan parte ng katawan natin ho ay alin? Dila at mata. Ang pinakamagdarayang parte ng ating pagkatao, puso. Tingnan mo kung paano tayo niya mabubuhay ng tama. Kailangan natin mag-praise the Lord ng wisdom para itong mata natin makakita ng tama, yung ating bibig magsalita ng tama, at ang ating puso magpasya ng tama. Kailangan natin, kapatid, ng wisdom. Kung walang wisdom, kung ano-ano na lang ang titingnan natin, kung ano-ano na lang ang sasabihin natin, at kung ano-ano na lang yung pakiramdam natin ipupush. Kung walang wisdom. Okay, tandaan. Ang karunungan ang magpapakita at magtuturo sa atin ng tamang pagtingin sa mga hamon at pagsubok ng buhay na kinakaharap natin araw-araw. May tamang pagtingin. Pag may wisdom ka, pag may pagsubok na dumating, teka, pagsubok, mahirap, problema, pero teka, titingnan ko to sa tamang pagtingin. Wisdom. Paano natin yan nabasa? Yan sabi ko sa inyo, 1 to 4, ito ang sabi. Mga kapatid, 2 to 4. Mga kapatid, magalang kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Yung taong may wisdom, pag may pagsubok, sabi ni James, tingnan mo yung pagsubok, mag-enjoy ka dyan. Bakit kaya mag-enjoy? Bakit sabi niya sumaya? Kasi another opportunity yan. Alam niyo po ba, pag may pagsubok, another opportunity para sa number 3. Dapat ninyong malaman na naging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Pag may pagsubok, ano yan, mag-enjoy ka, magsaya ka, kasi panibagong opportunity para malaman mong matatag ka na at para mas tumatag ka pa. Ang pagsubok ko, hindi para ibagsak ka. Ang pagsubok ay para ma-promote ka, para mag-mature. Then lastly, at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngayon, nasabi niya sa 5, ngayon kung kulang, ang problema, pag kulang ka, hindi mo masasapul yung 2, 3, and 4. Kasi bakit po, pag walang wisdom, pag may pagsubok, imbis na magsaya, imbis na maging maayos, positibo, ano nangyayari pag may pagsubok? Nagpapakamatay. Walang wisdom. Bilang mga Kristiyano, may wisdom, opportunity to para maging matatag. Opportunity to para makita ang bunga, resulta nito sa aking spiritual na pagkatao. Okay? Ito rin na magbibigay sa atin ng tamang pagtutugon o pagtugon sa pagsubok. Sabi dito, para ho sa pagtugon sa pagsubok ng tama, pagpapakatatag sa pananampalataya sa gitna ng pagsubok, then last, pagpapakatatag hanggang wakas upang matamo ang bunga o gantimpala ng pagtatagumpay sa pagsubok. Kung may wisdom, hindi ka lang basta nagsasaya, bagkos sabi ka matapos ang pagsubok, kasi sa dulo ng pagsubok, may promotion. May promotion. Amen. Nagtrabaho ka ba na talagang sinikap mo, mabibigat yung trabaho, pero pagkatapos ng trabaho, kahit mabigat, mayroong sweldo. Sa Diyos, may ganun din. Pagkatapos ng pagsubok, mayroong biyaya at mayroong gantimpala. Nandyan din yun sa James. Hamon. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos, yan yung ating conclusion. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos, humingi tayo sa pamamagitan ng personal na paghingi. Mamaya uuwi tayo, huwag niyo kalimutan, ang paghingi ng karunungan ay hindi lang isang beses. Araw-araw, hinihingi. Araw-araw, kung ikaw ay nagdadrive, Lord, karunungan kung paano, Panginoon, mag-response ng tama doon sa mga pangit mag-drive. Doon sa mga singit na singit, Lord, bigyan mo ako ng karunungan kung paano mag-response ng tama. Paghingi na may pananampalataya, then sabi ng conclusion natin, paghingi na walang pag-aalilangan at hindi pa bago-bago ang isip. May hiningi ka ba sa Panginoon? Kapatid, wag mong baguhin. Mag-steady ka lang. Pastor, bakit kaya tagal ko na naghihingi? Ang tanong ko kasi lagi, kung humihingi ka sa Panginoon na matagal na, ay baka kasi humingi ka lang ng walang pananampalataya. Wala talaga yun. Bakit hindi mo sangkapan ng pananampalataya? Pastor, ano ba pananampalataya? Magtiwala ka dun sa mga bagay na hindi pa dumarating sa'yo na parang dumating na. Ang tawag doon, pananampalataya. Dadayain tayo ng ating puso, dadayain tayo ng demonyo, dadayain tayo ng mga bulong sa sarili natin. Ang pinakamalupit na kalaban, sarili. At ano natin, ito ho talaga napaka-problematic. Kaya ho, pray tayo ng wisdom. Amen ho? So yun po yung mensahe natin, ask God for wisdom. Sa Diyos po ang papuri. Patapahan natin ng Panginoon.